Hello mga Mima, ngayon tuturo ko yung kung paano gawin ang Fuzzy Wire Dragon. Marami kasi nagre-request kung paano daw gawin to. So ayan, umpisahan na natin. Okay, first, kailangan natin ng 2 pieces na Fuzzy Wire. Fold lang natin. Kailangan lang natin i-secure na nakaikot siya. Then, gagawin natin siyang pa letter D. Like that. Tapos, need lang natin siyang i-secure, i-lock natin. Pwede naman nating iikot lang dun sa isa sa mga wire. Pero ako ginagamit ko kasi yung extra wire para hindi mag-ikot-ikot yung pinaka base natin. Yan, kailangan mag-form ng ganyan yung pinaka head ng dragon natin. Then ikot lang natin siya. Umpisahan natin dun sa may umpisahan lang natin dun sa may naka-curve siya. Ikot-ikot lang para mahilo kayo, charis. Ay, ang hirap mag voice over mga mi. Mukha akong tanga niyan. So ayan, gumagawa ako kagabi, tumatawag yung asawa ko. Tapos nakita niya ginagawa ko. Tinatawanan niya ginagawa ko kasi mukhang butiki. Ayun, nag-aaway ni maglola sa labas. So ayan na nga, kailangan sa head naka tatlong Fuzzy wire ako. Then yung base natin is 2 pieces. Pag nakatatlong Fuzzy wire na ako for head, nag-i-stop na ako mag-ikot kahit hindi pa umaabot yung dulo niya sa may pinaka dugtungan, yun sa may kulay blue kung nakikita nyo. May mga nagre-request pa sa akin ng tutorial mga mi, kaya lang anga-anga akong mag-video, kaya alangan pa ako. So ngayon dahil ang dami nyo na nagre-request na papag-iwanan daw sila sa charis na napapag-iwanan. Hindi, kumbaga flower pa lang sila, kaya ngayon gusto nilang matutunan yung mga ginagawa ko. So ako, hindi ako makagawa ng tutorial mga mi, kasi yung mga ginagawa ko is ginagaya ko din sa YouTube or Pinterest. Mas madami kasi doon na ideas na makukuha para makagawa ka ng mga crafts using Fuzzy wires. Tapos hindi din ako makakapag-video agad kasi nga yung cellphone na ginagamit ko, doon din ako nanonood ng tutorial. So paano ako makakapaggawa ng tutorial? So etong dragon, since kabisado ko na siyang gawin, kaya ko na siyang gawin ng wala akong pinapanood. So ayan, nayari ko na yung head niya. Kailangan lang nating i-form yung ulo para hindi siya magmukhang pero yung sa akin mukha daw siyang butiki, sabi ng asawa ko. Gulat naman siya nung charis, gulat.
So, ayun, mukhang tinanong ko nga siya nung nangyari ko yan. Tinanong ko kung butiki ba, mukha pang butiki. So, hindi na daw. Hindi na niya tinatawanan. Ayan, gamit ka ng isang fuzzy wire para sa bibig ba yan? Parang sa nguso. Ilalabas, lulusot mo lang siya palabas, then pasok ulit. Ayan, para magkaroon siya ng curve dun sa may pinakadugtungan ng base natin. Then, para sa ilong, pag ganyan naman yung gagawin natin. Ayan, kailangan may nakaulbok na ganon para magmukha siyang ilong ng ating Tita Dragona. So, pag napanood ng asawa ko to, pagtatawa na naman niya ako kasi feeling vlogger daw ako. Hindi niya alam, ginagawa ko lang rin para sa tutorial ko sa inyo mga mi. So, ayan, after nung sa ilong natin, ilong ng dragon, need naman natin yung sa noo niya. Bali, 4 na ikot papasok ang gagawin natin. Isang paganyan, yung parang sa ilong lang din, kung paano ginawa. Kaya lang, nakaangat naman siya. Tapos, both side yon. Medyo struggle is real talaga sa pagpasok ko. Ayan, nayari na yung dalawang straight. Tapos, yung pinakagitna niya is pa-X ang gagawin natin. Island. Tapos, para maging X siya, syempre island. Ayan, hirap na hirap ako ipasok siya dyan. Sana magets nyo to kasi yung iba walang tiyaga manood sa YouTube ng tutorial. So, ako na lang magtsatsaga mag-tutorial pero sana maintindihan nyo mga mi. Ayan na, yari na yung sa pinaka-noo niya. Ayan, naging ulo na siya ng dragon, crocodile, butike, kung ano may tingin nyo. Pero pag nangyari yan, opak. Mukha na siyang dragon. Hindi na siya mukhang butike. Kung yung isa mukhang ahas. Ngayon, mukhang butike naman. Ayan, 4 eyes naman ang gagawin natin. Ayan na sa eyes. So, dito yung eyes niya, tinamad akong mag-DIY kasi mag-color pa ako. Kaya, yung goggly eyes na lang ang ginamit ko. Noon akala ko pangit gamitin dahil magmumukhang funny yung ulo niya dahil sa eyes na ganito. Kaya lang, nung nangyari naman so far, okay naman pala tingnan. Ayan, sana masundan nyo yung ginagawa ko. Kasi anga-anga talaga akong gumawa ng tutorial mga ating. Pinilit lang ako ni Ating Mia, ating wrapping tutorials. Actually, siya talaga namimilit sa akin na Ating mag-content ka na, Ating mag-ano ka na. Alam nyo naman yun, makulit. So, ayan na nga, dahil nga sa kakapilit niya sa akin na gumawa na ng tutorial and ang dami nyo din nag-request ng tutorial ng mga gawa ko, kaya ayan. Pasensya na kayo sa voice over ko, mukha talaga akong anga-anga mag-voice over. Hindi ako masyadong sa pag e-edit, kaya ayan lang. So, yan lang nakayanan ng powers.
ni Little M. Ayan. Dahil violet yung ginamit ko kasi naalala ko may nag-request na, Mi, pwede daw bang purple ang gamitin or lavender ata yun? Basta yun na yun. Basta may nag-request na violet or purple daw ang gamitin for next dragon. So, ayan. Ang ginamit ko since madami yung ganyan na color ko. Ayan, struggle lang tayo sa sa pagpapasok or paglalabas nung dulo ng fuzzy wire kasi madami siyang nakaano na sa loob, 'di ba? Madami na tayong ikot-ikot diyan, nahilo na yung fuzzy wire, pati kayo may hilo diyan, promise. With matching gigil pa yan mga miha, kasi manggigigil ka talaga pagka balubaluktot na yung fuzzy wire mo tapos ayaw pang pumasok. Sana all madaling napapasok, kasi doon sa video na panood ko ang bilis nilang na ipapasok. Diyos ko. Ang bilis nilang pinapasok yung fuzzy wire, samantalang ako ang hirap-hirap ipasok ng fuzzy wire kasi hindi ko umaano siya sa loob, parang tumitiklop, may naharang. So ayan, glue stick lang natin yung i-glue natin yung sa may bandang eyes niya. Bali 3 na pasok yung sa may eyes. Ayan, 2 sa taas, 1 sa baba, ganyan. So ano ba yan, mukha siyang ibon, diba? Hindi siya mukhang dragon, pero mamaya ayan, alisin natin yung lock niya. Tapos, kung ano lang din ginawa natin sa head, ganun lang din ang gagawin natin dyan. Basta, puro ikot-ikot lang yan eh. Hanggang sa mahilo kayo. Ay, yung fuzzy wire pala, ha? Tsagain nyo lang yung dragon kasi ang cute niyang gawin. Madali lang naman siyang gawin. Mukha lang mahirap kasi parang ang complicated ng itsura niya. Pero, pag nagawa nyo naman siya, ay, madali lang pala. Ayan, nahirapan na kasi kung i-ano siya, kaya ayan, bubuhulan ko ulit siya para yung leeg naman niya ang ma-form natin. So ayan, kailangan pag ganyan lang naka-curve siya para hindi mag-straight yung gawa natin sa leeg niya. Ayan na nga, nagmumukha na siyang butiki mga ating. Tama nga ang aking asawa. As in, nung tumawag siya, tinatanong niya ko anong ginagawa ko. Ayan nga, sabi ko, nagbablog ako, nagbibideo ako, ano ba yan? Sabi niya, mukha daw butiki. Ayan na, oh. O, diba kung ano-anong pwede natin gawin sa fuzzy wire, hindi lang bulaklak. So, ayan, dadagdagan natin yung base natin, yung pinaka pattern niya. Dudugtungan natin yung 4 na base. Yan. Aba, ang gulo, no? So, kailangan mahigpit yung pagkakaikot mo. Kailangan hindi siya matatanggal kasi pag naano yan, parang kailangan talaga maganda yung pagkakaikot mo dyan para hindi mabilis matanggal. Though hindi naman siya makaka-apekto sa pag natanggal, kaya lang parang feeling ko ang papangit ganun. So ayan, pinanlock ko na lang yung isa dahil hindi ko naman na din aalisin yon. Form lang dyan sa may tiyan niya, kailangan lang natin i-form ng parang padi or yan,
i-curve lang natin yung sa may bandang tiyan kasi baka magmukhang malnourished yung ating dragon. Unlike do sa isa, sabi nila si Mommy Dragon is parang malnourished daw, sabi ng aking pinsan. Kaya ayan, yung ginawa ko ngayon is naka-curve na yung tiyan niya. Bagya lang ang curve sa may taas, yung gulugod niya. Ang importante kasing naka-curve dyan is yung sa tiyan niya. Ayan, nakailang fuzzy wire ba ako dyan? Hindi ko na sure kasi madaming ikot-ikot, nahihilo na din ako magbilang mga ating. Ayan, puro ganyan lang naman ang gagawin natin simula ulo hanggang sa tiyan, papunta sa buntot. Ikot-ikot lang ang fuzzy wire, hindi kayo ha. Oh, ayan na. Mukha na siyang butiking buntis. Ay, dragon. Hindi pa pala. Natutuwa-tuwa na ako dyan kasi nakikita ko na yung kalalabasan ng aking tutorial. So, pag-i-edit nga ang problema ko, anga-anga talaga ako. Video, voice over. Kaya kung nakikita nyo, sinasalat ko siya kasi kung saan yung pinakadulo ng nayari ko, dun ko din ikakabit yung next fuzzy wire. Para tuloy-tuloy lang yung ikot niya kasi ang pangit pagka sa ibang pwesto mo siya sinimulan. Pag sa ibang pwesto mo siya sinimulan, parang hindi magdidikit-dikit yung fuzzy wire. Kaya ngayon, ang gagawin nyo, kung saan yung dulo niya, doon din kayo magkakabit ng fuzzy wire ng next na ilalagay nyo. Need nyo lang higpitan yung pagkakaikot nyo. Ayan na, yun sa may gawing dulo talaga magi-struggle kayo dyan mag-ikot kasi papaliit ng papaliit. Ayan. And kailangan hindi siya yung magmukhang straight yung natin, yung pagkakaikot natin dun sa fuzzy wire. Kailangan yung medyo naka-curve siya para makikita natin na yung parang hindi yung katawan niya hindi flattened, ganun. Ayan na yung tiyan niya sa may pabuntot na. So, isang fuzzy wire na lang yan. Kayo bahala sa tiyan niya kung gano'n nyo kalaki gagawin ha. Pero, okay lang naman na maliit. Cute din naman yun pag maliit. Kaya lang, medyo malaki siya dapat sa head para hindi siya proportion tingnan pagka nayari na. So yung pinakadulo ng base natin is pangbuntot na siya kahit hindi na natin siya ikat. So yung iba kinakat nila tapos gagawa sila ng panibagong buntot. Ako ganyan na lang ginagawa ko sa buntot. Ikot-ikot ko na lang siya dyan. Naku mami, sana maintindihan niyo yung ginagawa ko. Ang hirap po mag-tutorial. So, may nagre-request next is Pikachu daw. Mag-picture lang paggagayahan natin dun. Ayan na nga yung sa buntot niya. Ikot-ikot lang yan ha. Kung paano din yung ginagawa natin sa mga flowers, ganun lang din naman gagawin natin dyan sa dragon. Nagdagdag lang ako sa may bandang gitna, yung sa may dulo yung pitan niya tapos bago yung buntot para hindi siya magmukhang straight lang. So ayan yung buntot niya ng dragon. Since madami namang style ang buntot ng dragon, kayo na bahala kung ano gusto yung style. Ako ayan na, since tinatamad na akong magdagdag ng sa buntot and iikot-ikot na lang. Tapos madadala na lang yan sa sunog para magmukha siyang buntot mga mi. Ayan ang ulan dito oh.
Wala lang, na-share ko lang. Mukha talaga ako ang mag-voice over. So, kaya ayoko talagang nagagawa ng tutorial kasi feeling ko kailangan ang dami ko sabihin, turo ko lahat. So, hindi ko pa alam gagawin mga sa tutorial na to. Kaya, ayan, pagpasensyahan nyo na po. Yan lang talaga nakayanan natin. So, ang gagawin natin ngayon is yung paa naman. Okay. Ang unahin natin is yung sa likod. So, kailangan pag dragon, di ba, parang mas malaki yung paa sa likod, tapos maliit sa may harap. So, iiksian lang natin. Ayan, ganyan. Sa isang paa is naka-tatlo yata akong fasiwar. Ayan, ikot-ikot lang. Walang katapusang ikot yan, mga ating. Kaya ayaw ni ating wrapping tutorials yan kasi nahihilo daw siya sa dami ng ikot. Pinipilit ko din siyang gumawa niyan. Habang siya, pinipilit niya akong gumawa ng tutorial. Kasi sabi ko siya na lang maggumawa ng tutorial, nere. Dahil nga, alam naman niyang angat talaga ako sa pagdating sa mga video na to. Ayan. O, yung kuko niya. Ay, kuko na nga ba to? Ay, hindi. Yung sa paa pa rin pala to. Sorry. Ayan, 4 kasi yung paan mo. Ang 2 na lang. Ayan na. Yung sa may maliit na paan niya, mga ating. Ayan, basta pa-L lang yung gagawin natin. Medyo mahaba lang yung isa, tapos maigsi yung isa kasi alam niyo naman yung paan ng dragon, siguro nakikita niyo naman sa mga pictures yung pwede nating gayahan. Ganyan talaga itsura niya. Ayan na. Mukha siyang diba? Okay. Ngayon, yung gagawin naman natin is yung sa kuko niya, yung mga claws. Ayan. Parang gagawa lang tayo ng pa-cross, tapos bend, ikot-ikot lang natin para, ayan, ganyan lang siya. Para mag-form lang ng, bali 4, hindi ko sure kung ang 4 lang ba yung kuko ng dragon, pero, ayan yung nakita ko sa tutorial. Yan na lang sundan natin. Komplikado na nga. Gagawin pa komplikado, diba? Basta makukuha naman natin yung form niya sa sunog ng lighter. Ibe-bend lang natin siya ng konti. Itutulis lang, tapos bend palabas. Or, ayan. Mukha na siyang chicken feet. Ay, dragon feet. Ay, didikit lang natin sa may paa na ginawa natin. Ayan na yung magiging itsura niya. Ayan, mukha na siyang paa ng butiki. Oh my god, kasi naman sabi nung isa kasi mukha daw butiki. Ayan, panindigan natin mukhang butiki. Pag nangyari naman yan, hindi na siya mukhang butiki. O, diba? May na siya, may kuko na. Sa sunog talaga yan. Sa sunog magdadala yun. Yung sunog yung magdadala nun ng form niya. Kasi diba mabalahibo yung fuzzy wire. Kaya need natin na pakasunog yung mga ipo-form natin na ganyan. Ayan na. Nakikita nyo na ba yung dragon natin? Di pa, diba? Kasi mukha pa daw butiki yan.
tike, magmumukhang ahas yan mga ating, kasi wala pa yung hair dress na lang natin tatawagin, yung pinaka nasa ulo niya, yung mga tusok-tusok. Yun din kasi nagdadala dyan kung paano magiging ano yung itsura ng dragon natin. Kaya ayan, so wag nyo palang itatapon yung mga pinagputulan mga mga ating, mga mima, kasi magagamit natin siya sa likod ng dragon, yung parang tusok-tusok niya, kahit maliliit lang yan magagamit pa natin. So walang tapon yung maliliit, hindi ka masasayangan sa fuzzy wire. Kaya ako iniipon ko talaga lahat ng pinagputulan, kahit inch lang yan or kahit centimeter lang ang haba, kasi magagamit pa. Ayan, sana nasusundan nyo, kasi hindi ko talaga ano kung kailangan ba yung mahaba yung video. Kung ano ginawa natin dun sa paa sa likod, yun din ang gagawin dyan sa may harap. Ayan, sunog-sunog lang tayo. Ayan, mukha na siyang ano, hindi na siya mukhang chicken feet, pero mukha na siyang paa ng dragon mga ating. So pag nagdidikit tayo ng paa ng dragon, okay lang na hindi pantay yung lagay natin, kasi 'di ba hindi naman pantay yung ano nung ayos ng dragon. Pag naglalakad yan, hindi pantay. Wala ng dragon ngayon. Mga misis na lang ang dragon ngayon. So ayan, ano na ba to? Yung pinaka nasa ulo na nga niya yan, yung nasa may gilid ng mata. Ayan, kailangan lang natin ipantayan ha, para proportion tingnan yung nasa ulo niya. Yung sungay, ayan. Ayan, dadalhin na naman natin sa sunog para yung tulis niya lumabas, ganun. O diba pag raptor ka, andi sunog yan, pati balat mo sunog. So kayo bahala kung paano nyo i-design yung ulo niya. Pwede lang tusok-tusok, kahit tusok-tusok lang ilagay nyo, magmumukhang dragon yan mga ating. Baka sabihin na naman ng asawa ko, puro kasi dragon ginagawa ko, kaya ayan, nagmumukha na akong dragon sa kanya. So ayan yung maliliit, walang tapon talaga, kasi pwede pa natin siyang gamitin pang design sa dragon, or kahit sa ibang crafts natin, flowers, yung magagamit natin siya. Medyo mahina yung lighter ko dyan, nakaano pala yun, kaya ayan, nagtsatsaga ako. Gasera talaga ginagamit namin mga mi, kaya yung stock ko ng lighter is Alana. Pero bumili ako ng butane mga mi, butane ba yun? Basta yun na yun. Kaya lang palpak, hindi ko alam kung alin yung palpak, kung ako ba na naglalagay ng karga o yung lighter. So ayan yung likod na ang gagawin natin, tatlo, pwedeng tatlo or dalawang zigzag lang gagawin natin. Ayan, pang sa likod yan mga ating, yung tusok-tusok niya sa gulugod, kasi diba yung dragon may ganon. So
So, ayan, pahirapan, di ba? Pag, kailangan talaga pag nagpa-fuzzy wire, may kuko. Parang ang hirap ibaluktot ng fuzzy wire pag wala kang, ayan, ang lalakas. So, ayan, nagulat ako dyan kasi biglang lakas ng lighter na nga nakahina pala kanina, kaya pala nagtsatsaga akong ganun. Pero okay lang na malakas yung ano ng lighter natin kasi hindi naman agad-agad nasusunog yung balahibo ng fuzzy wire. Unlike sa satin natin na kapag malakas ang buga ng apoy ng lighter ay nasusunog agad lahat. So ayan sa fuzzy wire, 'di ba? Hindi siya masusunog agad-agad. Ayan na, nagmumukha na siyang dragon. So, nakabuo na ako. May mommy dragon na tayo, may daddy dragon, and baby dragon. So, this is Tita Dragona, ha? Madali lang naman gawin mga ating kung may gamit lang din. At kung matyaga kayo mag-ikot-ikot, pati kayo umikot na. Diba mukha na siyang dragon, pakpak na lang ang kulang. So ayun, hindi ko na nilagay kasi ang pangit na tingnan pagka meron pang isa. Ayan, yung sunog na sa buntot ang gagawin natin. O, diba? Mukha na siyang dragon mga ating. Hindi na siya mukhang butiki. Akala nyo. Ayan yung pakpak naman natin. Ang gagawin natin. Madali lang. So, ayan yung pinakamadali sa lahat. Isang fuzzy wire para dun sa may pinaka-base. Bali, 3 or 4 ang nagagamit natin sa pakpak. So, ayan, sundan nyo na lang mga mi kung paano yung ano natin, ha. Kapag gumagawa pala tayo ng pakpak, so titingnan natin kasi baka mamaya parehas kaliwa yung magawa natin. Like dun sa ibong Adarna ko, 2, bali 3 yung nagawa kong pakpak dun kasi palpak yung pangalawa, parehas palang pangkanan yung nagawa ko. So dapat titingnan natin kung magkasaliwa ba siya or magkaparehas kasi masasayangan tayo ng fuzzy wire kapag hindi natin chinecheck yung ginagawa natin. Yung ibong Adarna, hindi ko sure kung makakagawa ako ng tutorial. Ayan, napayari na yung pakpak ng dragon natin. Cut lang natin yung dulo. So, kailangan maging matulis yung dulo niyan. Ayan, kaliwat kanan na yan. Sure na yan. Nag-post ako kasi tatawag si tatay ko, papatimpla ng kape. So ayan, umaga kasi voice over na ako habang walang maingay, habang nasa labas yung batang makulit kasi ang hirap mag voice over kapag maingay. Baka mas maintindihan nyo pa yung ingay ng anak ko kaysa sa ingay ng boses ko. So ayan, mukha na siyang dragon mga ating, diba? Ayan na ang ating dragon.
our Tita Dragona. So, ayun, tuwang-tuwa na ako dyan kasi nakayari ako sa mga video-video na yan. Ayan na, oh my God, Tita Dragona is on the way. Mamaya pipicturean ko sila.